sino ang karapat-dapat na bagong tagapangalaga. At kung sino man ito, siya ang bubuo sa inyong apat. Matapos isara ni Mitena ang lagusan, kaagad pumunta si Adea kay Lolo Imao upang humingi ng tulong, pero hindi siya neto natulungan sa kadahilan ng wala sa kanya ang kanyang balintataw. Nalaman ito ng general ni Mitena na si Saur, kaya agad niyang kinausap si Dea. Wika ni Saur, "Saan ka galing, Dea?" Agad niya naman itong sinagot ng, "Lahat ba ng galaw ko ay dapat kong sabihin sa inyo? Hindi mo ako kalaban, Dea, at iisa tayo ng nais na mangyari. Kung makikipagtulungan ka sa akin, ay pwede nating magapi si Mitena," wika ni Saur. "At paano naman mangyayari yun? Alam natin kung gaano makapangyarihan ang tungkod na nyebe ng Kera," wika naman ni Dea. "Karamihan sa kalahi natin ay nakausap ko na. Handa silang tumulong. Dinigin mo ang aking plano," wika ni Saur. Ipinaliwanag nga ni Saur ang kanyang buong plano. "Heto, Dea, kunin mo ang likidong ito. May kakayahan itong patulugin ang isang tao." Wika ni Dea, "Bakit hindi na lang lason kesa sa pampatulog lang?" Wika naman ni Saur, "May kakayahang makapita ang tungkod na nyebe ng Kera kung may lason ng isang tubig, kaya mas mainam kung pampatulog lang upang maagaw natin sa kanya ang makapangyarihan na tungkod." Agad namang nakipagkita si Dea sa Kera upang palabasin na hihingi siya ng tawad sa pamamagitan ng isang hapunan. Sumang-ayon naman ang Kera sa gusto ni Dea, kaya kumain at uminom silang dalawa. Wika ng Kera, "Wala naman sigurong lason tong inumin nato, di ba, Dea?" "Opo, mahal na Kera. Gusto ko lang talagang humingi ng tawad sa nagawa kong kalapastanganan. Sobra po akong nahihiya sa ginawa ko," wika ni Dea. "Mabuti naman kung gayon," wika ng Kera. Natapos na nga ang kanilang hapunan at alam ni Dea na sa kasalukuyan ay nakatulog na ang Kera. Wala itong sinayang na oras kaya pumasok na ito sa silid ng Kera. Kaso hinarang siya ng dalawang kawal, pero kasabwat pala nila ito, kaya si Dea ay papapasukin nito. Pagpasok ni Dea ay agad niyang sinuri ang buong silid upang hanapin ang tungkod na nyebe. Tila ba may kumikinang sa gitna ng silid, kaya agad niya itong nilapitan. At kumpirmado ito nga ang tungkod na nyebe na kailangan niyang makuha. Ngunit may narinig siyang yapak ng papalapit sa kanya at ang nasa higaan pala ay hindi ang Kera. Ngunit isang alipin lang pala at lumapit sa kanya ang Kera, wika nito, "Ano ba sa tingin mo, Dea, na malilinlang mo ako? Isa ka talagang lapas, tanan, Dea. Wala kang utang na loob. Sa tingin mo ba mapapalagpas ko ito?" Wika ni Dea, "Nakita kita na tulog na. Bakit nandito ka? Paano mo nalaman na may pampatulog ang inumin?" "Hindi ako tanga, Dea. Ang aking tungkod ay may kakayahang makabunyag ng kasinungalingan. Kailangan mong mamatay dahil sa kalapastanganan na ito. Isa kang walang utang na loob." Wika ni Dea, "Nagawa ko lang naman ito para sa aking ada." Wika ng Kera, "Tumahimik ka, wala kang karapatan upang sumagot sa akin." Tumakbo palabas si Dea, ngunit naharang siya ng mga kawal. Himila siya ng mga kawal na ito pabalik sa silid upang iharap sa Kera. Nanlaban siya pero wala siyang lakas dahil marami ang kawal. Kasama na rin ang dalawang kasabwat nila na iniharap. Wika ng Kera, "Dalhin sa labas ang mga lapastangan na yan upang pugutan ng ulo." Sigaw ni Dea, "Kailangan ko ang tungkod para makita ko ang aking ada." Puluyan na ngang iniharap si Dea sa buong Miniabe upang masaksihan nila ang pagpugot ng ulo niya. Wika ng Kera, "Kung sino man ang lumapastangan sa akin, ay matutulad kayo sa kanya. Tandaan niyong lahat habang ako ang Kera niyo. Walang ibang masusunod kundi ang kagustuhan ko kasi ako ang batas." Sumigaw ang Kera ng, Pugutin ang suwain na ulo ni Dea! Napatitig si Dea kay Kera na tila bang nagmamakaawa ito na wag siyang paslangin. At nang akmang pupugutan na ng ulo si Dea ay may narinig silang mga yapak papalapit.
at isang estranghero ang nagbitaw ng palaso na tatama sa dibdib ng kawal. Kitang-kita ng Kera na iniligtas ng mga estranghero si Dea. At agad niya itong babatuhin ng mahikang niebe. Ngunit nakita siya ng estranghero na nasa dilim, agad siyang papalasuhin ito. Tinamaan ang Kera sa kaliwang parte ng kanyang dibdib, kaya agaran nitong inilisan ng kanyang mga kawal.